October 19, 2017, gamit ang Pan-STARRS telescope sa Haleakala Observatory sa Hawaii, may nakitang kakaiba ang isang Canadian astronomer na si Robert Werik. Hindi ito bilugan gaya ng isang asteroid, hindi ito nagyayelo gaya ng mga kometa, bagkus ay pahaba ito, tila gawa sa metal at hindi ito galing sa ating solar system. Galing ito sa deep space. Tinawag nila itong Oumuamua na ang ibig sabihin ay a messenger from afar o scout. Para sa ilan ay bato lamang ito at may mga nagsasabing frozen gas lamang. Ngunit may ilang mga scientists ang nagpanukala ng isang bagay na mas nakakabagabag na maaaring artificial ito, isang extraterrestrial probe. At hindi ito nag-iisa. 2019 nang madiskubre ang Borisov, pangalawang interstellar object na pumasok sa ating solar system. Ngunit hindi rin dyan nagtapos ang lahat dahil sa ngayon, ang mga astronomers may sinusubaybay ang pangatlong interstellar object na pumasok sa ating solar system. Yan ay ang 3I Atlas at ang ikinikilos nito nagdulot ng maraming katanungan. Saan ito nanggaling? Bakit ito nandito? At ang pinaka nakakabahala ay paano kung ang mga objects na ito ay hindi mga random na bisita lamang? Paano kung mga mensahe ito mula sa kung sino man o anuman na nagmamasid na sa atin sa matagal ng panahon? July 1, 2025, isang normal na gabi para sa Atlas Station sa Rio Hurtado sa Chile nang may nadiskubre itong kakaibang bagay na pumasok sa inner solar system. Isang maliit na butil ng liwanag, gumagalaw ng napakabilis at ang kakaibang anggulo nito ang nagsasuggest na hindi ito galing dito. Hindi ito batong galing sa ating solar system, isang bisita, isa na namang trespasser. Pangatlong confirmed interstellar object sa ating history. Sa una iniisip ng mga astronomers na isa lamang itong kometa, ngunit habang tinatrack nila ito, mas lalong dumadami ang katanungan. Mas malaki ito ng malayo sa Oumuamua. Ang Oumuamua nasa 100 to 400 meters ang haba at ang initial estimates base sa mga unang observations sa 3I Atlas ay may diameter ito ng hanggang 20 kilometers. Mas mabilis din ito kumpara sa Borisov. Ang 3I Atlas may bilis sa 61 kilometers per second, pinakamataas sa velocity na nai-record sa isang interstellar visitor. At ang orbit nito, hindi bounded ng ating sun, dadaan lamang ito, diretso pabalik sa void ng space. Hindi ito galing sa ating backyard, galing ito sa deep space, sa isang lugar na hindi natin matrace. Para sa mga scientists, ay parang bala daw ito ng baril ngunit hindi malaman kung sinong bumaril at kung saan ito nanggaling. Kung totoo yan, ay maaaring hindi isang simpleng kometa ang 3I Atlas, maaaring isa itong messenger, isang estranghero mula sa mga bituin. Ngunit nang tinignan ito ng mga astronomers ng mas malapit, nalaman nilang ang bisitang ito ay hindi lamang kakaiba, kundi may mali din sa kanyang itsura at komposisyon. Mula sa malayo tila normal lamang ang 3I Atlas. Isang maliwanag na ulo, isang di gaanong maliwanag na trail, isa lamang kometa. Ngunit habang papalapit ito, nagbabago ang kwento. Hindi tama ang buntot nito. Sa kuha ng James Webb Telescope, may kitang ang buntot o trail ng 3I Atlas nakaturo sa sun na dapat ay palayo sa sun gaya ng mga kometang alam na natin. Tapos ang pangalawang anomalya, ang mga comet ay kadalasan nasa sleep or coma state. Nabubuhay lamang ito kapag sapat na ang lapit nito sa sun para mainitan at magsimulang mag-outgas. Ang 3I Atlas, malayo pa sa init ng araw ay gising na. Buhay na, naglalabas na ng gas at vapor sa malamig at madilim na parte ng space. Na tila may nagkokontrol nito at ang nakikitang outgassing, hindi ba dulot ng init ng sun? Pero baka naman ang pinaka nakakapagtaka ay tila may sarili itong ilaw. Sunod na inobserbahan ang composition nito. Ang mga astronomers may inaasahang pamilyar na chemical composition ng isang kometa na nanggaling sa solar system.
Pero ang fingerprint ng 3i Atlas, hindi natin kilala, hindi tugma sa mga kometa ng solar system. Masyado mataas ang carbon dioxide to water ratio nito, 8:1. Kadalasan mas maraming water ice sa ating mga kometa, pero sa 3i Atlas, mas maraming carbon dioxide ice na nagsasuggest na ang pinanggalingan nito ay ibang-iba sa itsura at composition ng ating solar system. Ang Very Large Telescope sa Chile nakadetect din ng presence ng pure nickel sa gas trail ng 3i Atlas. At kakaiba yan. Sa nature kasi, ang nickel ay usually nakikitang kasama ng iron na siya nag-originate mula sa mga supernova explosions. Ang pure nickel sa 3i Atlas nagsasuggest na ibang pinagmulan ng nickel na ito o maaaring dumaan ito sa isang refining process na similar sa industrial metallurgy na nagsasuggest na maaaring artificial ang pinanggalingan nito. At sa orbital simulations, may napansing kakaiba mga scientist. Ang projected path dadaan malapit sa 3 major planet sa ating solar system, ang Venus, Mars at ang Jupiter. Coincidence ba yan? O sinadya na parang hindi lang ito basta dadaan, kundi nag-oobserba din? At hindi ito ang unang pagkakataon. Noong 2017 nang Oumuamua, kakaibang hugis, pumasok ng napakabilis sa solar system at lumabas sa hindi inaasahang path. Pagkalipas ng 2 taon ng Borisov, tapos ngayon 3i Atlas naman. 3 intruders sa loob ng 8 taon. Bago ang 3 yan, wala pa tayo nadidiscovering interstellar object. Wala kahit isa. Dahil dyan hindi tanong kung nag-i-exist ba ang mga interstellar object. Ang tanong ay bakit ngayon lang sila nagdadatingan. Para sa ilang theories, kahina-hinala ang timing. Nasa peak tayo ng technological advancement, global satellite, deep space telescope, AI, nagmomonitor ng kalangitan. Sa unang pagkakataon, may kakayahan tayong makita mga bisitang ito. Maaaring matagal na silang dumadaan o baka naman ngayon pa lang talaga sila nagdadatingan. Paano kung hindi aksidente ang bisitang ito? Paano kung mga scouts ito at ang kanilang creator alam na andito tayo? Kung kometa ang 3i Atlas, isa itong kometa na bumasag sa pagkakaintindi natin sa isang kometa. At kung hindi, mapapwesa tayong ikonsidera ang mas kakaibang posibilidad. A.V. Loeb, astronomer mula sa Harvard, siya ang nagpropose na maaaring artificial in origin ng Oumuamua. Nakakabahala ang kanyang mga idea na ang mga interstellar object na kagaya nito ay maaaring probes, parte ng isang intergalactic surveillance network, tahimik na naglalakbay sa pagitan ng mga bituin, mga ancient machines, mas matanda pa sa ating species. Kung sa tingin mo ay kahibangan yan, pag-isipan mong muli. Sa ngayon kasi, ang Earth ay nagpapadala ng sarili nitong mga messenger, Voyager 1, Voyager 2, Pioneer, New Horizons, mga probes na magtatagal ng millions of years, dala-dala ang mga impormasyon tungkol sa atin. At kung ginagawa natin yan ngayon, bakit hindi ito gagawin ng iba, millions or even billions of years ago? At kung ginagawa na yan ng ibang civilization sa mahabang panahon, maaaring millions of probes na ang nakakalat sa Milky Way, tahimik, naghihintay ma-discover. At ang 3i Atlas, tugma sa pattern na yan. Hindi natural ang kilos, kahina-hinala ang orbit, lalapit sa 3 planeta na parang ini-scan ng mga ito, chemical fingerprint na hindi tumutugma sa sarili nating cosmic backyard. Ngunit dito mas nagiging dark ang theory. Kung mga probe nga ito, hindi sila nandito para mga musta. Nandito sila para manood, para magkatalog, o baka para husgahan tayo. At paano kung hindi tayo ang unang civilization na pinag-aralan nila? Paano kung ang Earth ay isa lamang sa mahabang listahan sa loob ng ilang bilyong taon at hindi mabilang na bituin? Kung ganoon nga, hindi lang basta kometa ang 3i Atlas, kundi isa itong paalala na meron kung sino man o anuman ang nakakaalam ng ating existence.
So, alien probe ba ang 3i Atlas? Probably hindi. May ilang inilatag na explanation sa mga astronomers sa mga anomalya ng 3i Atlas. Ang baligtad na buntot, resulta ng ilang complex interactions sa pagitan ng solar radiation at ng kakaibang rotation ng kometa. Sa maagang outgassing naman, may ilang ice gaya ng carbon monoxide ang nagsasublimate sa mas mababang temperature, dahilan kung bakit maaga itong nagising bago pa man ito makalapit sa sun. At ang sinasabing alien chemistry, hindi rin ganoon ka-alien. Ang mga variations sa interstellar dust at gas pwede makabuo ng mga compositions na mukhang hindi normal kumpara sa mga kometa natin sa solar system. Ang pure nickel, ayon sa mga scientists, ay resulta ng mga dust grains na gawa sa nickel tetracarbonyl. Ang mga molecules na ito nasisira kapag na-expose sa UV light na siyang nagre-release ng nickel at carbon monoxide na maaaring paliwanag sa pure nickel na makikita sa gas trail ng kometang 3i Atlas. Ang tila light na nanggagaling sa kometa, natural naman ito, reflection ng sunlight sa surface at dust particles ng kometa. Ganyan naman din ang nakikita natin sa iba pang kometa. Kahit ang path nito, ang paglapit nito sa tatlong planeta, maaaring orbital coincidence lamang. Malawak ang space, pero ang math ng gravity, kadalasan humihilan mga objects sa isang path na mukhang sinadya, kahit hindi naman. Sa madaling salita, mga ebidensya ay pumapabor na ang 3i Atlas sa isang bagay na obvious sa itsura niya. Isang kometa. Kakaiba ba? Oo, pero natural ang origin. Gayunpaman, misteryoso pa rin ang mga bisitang ito. Ang sangkatauhan nagmula sa zero interstellar visitor hanggang sa naging 3 ang nakita sa loob lamang ng 8 taon. Ang Oumuamua na may kakaibang hugis at path, ang Borisov na may kakaiba ring composition, at ngayon ay ang 3i Atlas, backward tail, kakaibang chemistry, dadaan malapit sa 3 planeta. Maaaring ang nagkataon lang. Siguro finally binibigyan lang natin ng sapat na atensyon ng mga ito para makita mga bagay na matagal nang naroon. O baka lang naman, hindi aksidente ang mga ito, at kung hindi nga, ibig sabihin ng 3i Atlas ay hindi lamang isang batong naglalakbay sa space, kundi parte ito ng mas malaki pang bagay, isang pattern, isang mensahe na nag-iiwan sa atin ng isang nakakatakot na tanong. Kung nagpapadala sila ng mga probe, kailan sila magpapasya na ipadala ang kanilang mga sarili? Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.